Come, Holy Spirit, for the last time, church. Holy Spirit, come into my heart. Yes, oh God, Jesus. Holy Spirit, I pray. I adore. Yes, oh God, Jesus. Come, Holy Spirit, in the middle of us, oh God. Fill us, oh God, Jesus. Amen. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Ating damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos mula sa ikabuturan ng ating mga puso. Hayaan nating kumilos siya sa ating kalagitnaan at siya ang maghari sa ating mga kaisipan at dumako tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ating panandaliang ialis ang ating mga sarili sa mga makalupang alalahanin, sa mga makalupang bagay, at tayo ay dumako sa kanyang presensya upang tayo ay mapuspos, upang tayo ay lubusang makakain ng kanyang mga salita para sa ikasasakdal ng pagkatawag niya sa atin bilang mga anak niya. Muli, O Panginoon, sa dakong ito, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong presensya, sa pag-iingat mo, patnubay at gabay sa aming mga buhay upang kami po ay makapanatili na nakatayo sa inyong mga salita. At sa umagang ito, Panginoon, muli kami po ay kakain ng inyong mga salita. Aming dalangin, O God, ang inyong paglilinis muna sa aming mga puso, kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, O Panginoon. At naway ito po ay maitapon ninyo sa dagat ng pagkalimot upang ang inyong Santong Espiritu sa umagang ito ay tuloy-tuloy na makadaloy sa amin, O God. Muli, O Panginoon, aming dalangin ang inyong pangunguna sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu Santo sa bawat isa, at ang inyong abang lingkod na gagamitin ay maitago nyo lamang po sa likod, O God, ng inyong mga salita. Ang aking bibig at ang aking kaisipan ay itago nyo lamang po, O Panginoon. At kayo ang siyang manguna, magturo sa umagang ito. For without you, we are nothing, O God. Hindi namin ito maunawa at maiintindihan. Muli, O God, maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen. So muli mga kapatid, bago po tayo tuloy ang magsiupo, nais kung tayo po ay bumasa ng kanyang salita. Ating buksan ang ating mga Biblia mula po dito sa Malakay, chapter 4, verses 5 to 6, at ating susundan muli ang pagbasa mula sa Book of Revelation, chapter 10, verse 7. At sabi po rito, Malakay chapter 4, verses 5 to 6, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Revelation chapter 10, verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servant the prophets.
Hallelujah. Maaari na po magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So muli po ang bawat isa ay aking binabati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So naway tayo po ay pinagpala sa umagang ito at naway tayo po ay na-bless sa mga message po na napakinggan natin kanina at mula sa mga awitan at paghahandog ng mga awit, no, tayo po ay na-encourage at the same time, naway tayo po ay masaya sapagkat tayo po ay naririto hindi lamang po makapiling ang bawat isa, kundi ang pinaka-importante po mga kapatid sa umagang ito ay ating makapiling ang ating Panginoong Hesukristo at tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita, mga kapatid, para po sa ikabubuti ng bawat isa, sa ikasasakdal ng pagkatawag niya sa atin as a bride. No? So, tayo po ba ay masaya ngayong umaga, mga kapatid? Masaya tayo hindi dahil sa muli tayo nakita-kita sa sa mga ilang araw na tayo po ay hindi nakita-kita, kundi magalak kayo, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, higit kayong magalak kung ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tama ba, mga kapatid? At maraming bagay ang nakakapagbigay ng kagalakan sa mundong ito. Ngunit lahat ng bagay mayroon sa sanlibutan ay pansamantalang kagalakan lamang po ang naibubunga. Pero ang kagalakan mula sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nalulungkot ka na sa mga problema, trials and testing sa buhay, mga problema, mga kapatid, pero nagagawa mo pa rin maging masaya. Tama ba? Yun ang pinagkaiba, mga kapatid. Pero ang sanlibutan, ang naibubungan nito, mga kapatid, no, ay pansamantalang kagalakan o kasiyahan lamang po. Amen? Na once na tayo ay naandoon sa mga ganong kalagayan, mga kapatid, ay maaring tayo po ay makagawa pa ng anumang bagay na hindi ka nais-nais. Sapagkat hindi nakakapagbigay ng totoong kagalakan ng sanlibutan. Kundi ang kagalakan mula sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, no, sabi nga, be rejoice even we are in the various trials. Be rejoice kahit na tayo ay nasa iba't ibang klaseng uri ng kapagsubukan o problema ng buhay. Sapagkat mayroong nagko-comfort, mga kapatid. At yung great comforter na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Now, paano niya tayo kino-comfort? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Mga kapatid. Na there is a time, mga kapatid, bagamat as a human being, nagkakaroon talaga tayo ng spiritual amnesia. Tama ba? Pero sabi ng Bible, when the Holy Spirit will come, mga kapatid, kapag ang Espiritu Santo ng Diyos ay naririyan, siya ang nagpapaalala ng mga bagay na nasusulat, mga kapatid. No, tama ba? Pinapaniwalaan ba natin 'yan, mga kapatid? No, kung may mga magulang na nagpapaalala sa mga anak o kung ang bawat isa ay may mga kaibigan o importanteng tao sa buhay ng bawat isa na minsan ay ating binibigyan ng pagpapaalala o ating pinapaalalahanan sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay para sa ikabubuti, ganun din ang ating Panginoong Hesukristo. No, kaya nga sabi ng Bible, tayo ay magpaalalahanan, mga kapatid. No, doon ay ipapakita ang malasakit natin sa bawat isa. Ang Diyos ay nagmamalasakit man, mga kapatid, sa lahat ng oras, mga kapatid. Ganun din, tayo ay binigyan ng mabuting halimbawa bilang mga Kristiyano, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo para ating sundan. No. Kaya nga, napakahalaga at napakainam
na bagay na tayo po ay magpaalalahanan, no, upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod, mga kapatid. Now, sa di pagtatagal, ang oras natin ngayon ay 10:31 na. Nais kong dumako na mga kapatid sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos at naway tayo po ay mapangunahan ng banal na Espiritu Santo. Keep pray for me mga kapatid sapagkat ang mga ah, pag-aaral natin ngayon ay isa sa mga malalalim, no, na hiwaga mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ito ay isa sa mga pinakamaselan, mga kapatid, na i-touch mo ang Book of Revelation. Na to be honest, mga kapatid, no, iba ang pakiramdam, iba ang pakiramdam sa mga ganitong sitwasyon kapag ang topic mo ay nasa ganitong pag-aaral. Sapagkat alam niyo ba mga kapatid, may salot, no, kapag nagdagdag at nagbawas ka mula sa mga nasusulat dito. No, Book of Revelation, the last part. Kaya nga kung inyong may tatanong mga kapatid, maraming mga relihiyon na kapag ka inopen mo ang Book of Revelation ay talagang kanilang iniiwasan. No, sapagkat even them hindi nila alam kung paano ito ipaliwanag. No, even them they don't have revelation, mga kapatid, para maunawaan ang mga bagay na to sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero mapalad ka, mapalad tayo mga kapatid. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, isa ka sa mga pinili na bigyan ng kapahayagan ng mga hiwaga mula sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa mga pag-aaral natin nakaraan, mga kapatid, di ba? Yung part 1 ng The Revelation of the Mystery of the Seven Seals na may subtitle na The Hidden, Deep Things, Mysteries of God, called also as a Dark and Hard Saying of God. May mga hiwaga mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hiwaga o mystery means something not understood or unexplained, or yung sinabi doon last time mga kapatid, kept secret mga kapatid, na hindi inihayag sa lahat, ngunit mayroong mga pinili mga kapatid lamang para dito. Tama ba mga kapatid? Na mga hiwaga na itinago before the foundation of the world, mga hiwaga na itinago from ages to ages, now, sa panahon natin ngayon ay inihahayag, mga kapatid, na hindi hinayag sa panahon ng mga all-time saints, mga kapatid, mga hidden mysteries, words of God, na hindi sa kanila ipinalam, kundi sa panahon natin ngayon. Kaya magalak ka at matuwa ka mga kapatid kung isa ka sa mga pinili. No, sapagkat may mga purpose kung bakit kailangan may hiyag ito sa bawat isa. Sabi ng Bible, ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita. When you say sa bawat, mga kapatid, from the book of Genesis hanggang sa book of Revelation, kailangan ipakain sa atin yan. Kailangan ipaalam sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ano ang nilalaman ng aklat from the book of Genesis hanggang Revelation sa bawat isa, mga kapatid. No. O kung hindi, mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na perfect faith. Na ang perfect faith na yung mga kapatid na tinatawag din ni Brother Branham as a rapturing faith, no, na siyang magbibigay daan sa iyo para makasama ka sa rapture. Mga kapatid, maraming nag-aasam na makasama sa rapture, no. Pero hindi lahat ay makakasama sa rapture. Iilan lamang po mga kapatid, no. Iilan lamang po ang pinili.
At yung mga pinili na yon before the foundation of the world, no, ay pinili ka na para makapasok ka. Saan? Doon sa tinatawag na rapture. No, hindi sa mga panahon na ikaw ay tinawag dito sa lupa, mga kapatid. Before the foundation of the world, mga kapatid, no, ay pinili ka na. Kasi nakita na ng Diyos by His foreknowledge o yung kanyang paunang kaalaman na nakita niya kung sino ka at kung ano ka at kung sino ka ngayon at sino ka sa darating, mga kapatid. No, nakita niya na kung sino ka. Kaya nga, kung sino ka noon, yun ang ipoproject mo ngayon. Kung sinungaling ka noon, nung nakita ng ating Panginoong Diyos, yung ka ngayon, mga kapatid. At kung before the foundation of the world, nakita niya na maliligtas ka, ngayon ay talagang maliligtas ka. Kung nakita na ng ating Panginoon before the foundation of the world, ay panggatong ka sa impyerno, no, darating yung panahon, pagkasilang mo dito, ang buhay mo ay talagang panggatong sa impyerno. I know it is hard, but this is the truth, mga kapatid. Ito ang katotohanan. No. Now, mga kapatid, muli dito sa ating topic, no. The revelation of the mystery of the seven seals, part 2. Tayo po ay nasa part 2 na. Nakaraan, yung part 1, the revelation of the mystery of the seven seals, na may subtitle po na The Hidden Deep Things, Mysteries of God, called also as a dark and hard saying of God. Tapos na tayo doon. Ngayon, tayo po ay dadako na sa part 2, the revelation of the mystery of the seven seals. Now, the question is it important to know the seven seals as a believer? Amen. Pangalawa, how we will know the seven seals? Pangatlo, who is the one who will be used by God to reveal the seven seals? No. Isa-isa natin sasagutin niya, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Now, the first one, is it important to know the seven seals as a believer? Importante po ba, mga kapatid? No. Yes, kung totoo, mga kapatid. Is it important to know the seven as a believer? Yes, but how? Now, ang sabi dito ni Brother Branham dito sa An Exposition of the Seven Church Ages, the Laodicean Church Age, sabi niya, unti-unti natin para lubusan nating maintindihan. Now, this messenger of Malachi chapter 4, 5 and 6, and Revelation 10:7, yung mga binasa natin kanina, is going to do two things. Right. Amen. Ang Malachi chapter 4, 5 and 6, and Revelation 10:7 ay may dalawang bagay daw pong gagawin. Right. Now, bago tayo dumako doon sa dalawang bagay na gagawin, mga kapatid, ano bang meron doon sa Malachi 4, 5, 6, tsaka Revelation 10:7? Doon sa mga binasa natin. Ang sabi dito, mga kapatid, sa Tagalog, aking babasahin muli ang Malachi 4, 5, 6. Anong meron ba doon? Doon muna tayo bago sa Revelation 10:7. Ano ang gagawin ng Malachi 4, 5, and 6? Ang sabi dito, narito, sa Tagalog, aking susuguin sa inyo. Sino, mga kapatid? Si Elias. Sabi doon, tama ba? Na propeta. Amen. Si Elias ay isang propeta. Right. Tandaan natin yan, mga kapatid. Saan natin makikita, mga kapatid? Saan natin magbasa sa Bible ang kauna-una ang pangalan ng pangalan na Elijah? In the Old Testament. Tama ba, mga kapatid? No. In the Old Testament. Sabi dito, narito, sabi daw, aking susuguin sa inyo si Elias, o sa English, Elijah, the prophet. Sabi doon. Bago daw dumating ang alin? Bago dumating ang dakila
at kakilakilabot na kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. No. Sa 6, meron palang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng ating Panginoon. No. Pero hindi tayo dadako doon, mga kapatid. 6. Ano daw ang gagawin, mga kapatid, ng propetang ito? Bakit kaya siya? No, bakit kaya, sabi dito, bakit kaya isusugo ng ating Panginoon si Prophet Elijah? At merong hinpa kung kailan darating bago daw dumating ang kakilakilabot ng karawan ng ating Panginoon. Ang kanyang gagawin, sabi sa 6, at kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak. Ano daw, mga kapatid? Kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak. Kuwit. Tama ba? Sa English, anong tawag doon? Kama. At ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka kayo'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa, mga kapatid. Now, alam nyo ba, ang Malakay chapter 4, 5 and 6 ay mayroon tinatawag na compound meaning. That's right. Ano nga po ba yung compound meaning, mga kapatid? Sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, lagi nating tatandaan na there is a word of God, mga kapatid, na mayroong compound meaning. Ano ba yung compound meaning? Ang sabi dito ni Brother Branham o ni Prophets dito sa kanyang pangangaral, palmer worm, locust, cankerworm, caterpillar, 1953, yung kanyang pinangaral. Now, this prophecy, of course, like all the others prophecy, ang Malakay chapter 4, 5 to 6, it is a prophecy, mga kapatid. Prophecy means hinula, mga bagay na mangyayari sa darating na panahon. No. Sabi doon, like all the other prophecy has a compound meaning. Ano ibig sabihin nun? What's the meaning of compound meaning? A prophecy sometimes has a natural meaning. And it has a spiritual meaning. Yun yung isang kahulugan ng compound meaning. No. Mga natural na bagay na mayroong mga spiritual na pakahulugan. Pangalawa, so it had a compound meaning, a compound, 2 times that it was meant to be fulfilled. Ano ibig sabihin nun? Nasa isang talata, pero mayroong magkaibang panahon na ginagampanan. No. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, kung sisipin ninyo ang Malakay chapter 4, 5 and 6, ang Elijah na to, na darating daw in the future, ay mayroong gagampanan sa magkaibang panahon. Now, bro, ibig sabihin, di ba si Elijah, una siyang lumabas sa Old Testament. No. Dito na papasok yung tinatawag na 5 comings of Elijah. No. Meron pala no. Dati nung nasa denomination ako, ang alam ko lang si Elijah, yung number 1, yung the Tishbite, tama ba? O hindi, yung tama ba yung sa First Kings? First Kings ba? No. Meron pala siyang 5 comings. No. At ang unang coming, mga kapatid, no. Bago yon, mga kapatid, yung binasa natin kanina sa Malakay chapter 4 and 6, ano yung compound meaning doon na sinasabi? Na may dalawang, nasa isang verse, pero mayroong ginagampanan sa magkaibang panahon. Ito yung sinasabi dito sa 6, na, and he shall turn the heart of the fathers to the children. No.
At yung pangalawa, ang sabi dito, mga kapatid, and the heart of the children to their fathers. No. Bagamat nasa isang mga kapatid, nasa isang verse, pero mga kapatid, 'yon ay mafulfill sa magkaibang panahon. No. Nasusundan po ba mga kapatid? Nasusundan po ba? No. So, yung Malakay 4, 5, and 6 ay mayroong compound meaning. No. At dito, inahayag sa atin kung ano ibig sabihin ng compound meaning. Ang isa doon, mga kapatid, ay mga natural na bagay mula sa salita ng ating Panginoong Diyos na mayroong literal. Ay, natural na mayroong spiritual na bagay. Pangalawa, compound meaning, 2 times that it was meant to be fulfilled, mga kapatid, na sa isang talata, mga kapatid, mayroong ginagampanan sa magkaibang panahon. At doon sa 4, 5, and 6, o yung 6, ano yung compound meaning doon? O anong talata doon na mayroong compound meaning? Una, yung and he shall turn the heart of the fathers to the children. Pangalawa, and the heart of the children to their fathers, mga kapatid. Now, dito papasok yung 5 comings of Elijah. Now, ang unang coming of Elijah, yun yung literal na Elijah. Tama ba, mga kapatid? At yung pangalawa, in the person of Prophet Elisha. No. At yung pangatlo, mga kapatid, ang ikatlong pagparito muli ni Prophet Elijah. In the person of John the Baptist. Basahin natin. Luke chapter 1 verse 17. Sige po. Chapter 1, verse 17. Sabi po rito, at siya'y lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang na Ang Luke chapter 1 verse 17, it is referring kay John the Baptist, the forerunner of our Lord Jesus Christ. Na bago dumating si Kristo, mga kapatid, ay ihahanda ni John the Baptist ang daraanan ng ating Panginoon. Na sinabi dito, at siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan daw ni Elias, mga kapatid. Hindi sinabi, mga kapatid, ito, lagi niyong tatandaan, katulad sinabi ko kanina, natural na bagay na mayroong pakahulugan na spiritual. Hindi po rin sinabi dito, yung 5 comings of Elijah, no, di ba patay na ang unang Elijah? Tama ba? Hindi siya bababa dito, mga kapatid, para i-fulfill lang yung ikalawang Elijah. Para i-fulfill yung ikatlo, ika-apat, yung 5, at yung pang-5, mga kapatid. Bababa ang spirit, yung spirit of Elijah na tinatawag, yung 5 comings of Elijah, mga kapatid, which is the 5 coming of spirit of Elijah. Spirit means hindi talaga spirito yon ni Elijah. Spirit of Christ. Spirit means ministry, sabi ni Brother Branham, mga kapatid. Kasi maraming nalilito dyan, mga kapatid. No? Kaya pala daw na rapture si Prophet Elijah. No, kasi siya rin daw yung bababa dun sa Revelation chapter 10, 11. Chapter 11. Yung 2 prophets na nakasama rin ni Moses, mga kapatid. No. Pero hindi mga kapatid. Sabi dito sa Luke chapter 1 verse 17. Malinaw po ba, mga kapatid, yung sinasabi doon? No. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak. So kita niyo, mga kapatid, doon sa Malakay 4, 5, 6, no, yung may compound meaning doon na tinatawag na, he shall turn the heart of the fathers to the children. Na-fulfill ni John. That's right. Sabi nga doon, no, sa English, mga kapatid, to turn the hearts of the fathers to the children. No.
and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready to people prepared for the Lord. Sabi ni Brother Branham dito sa Jezebel, 1961, paragraph 91. Now watch, the first John came. The first Elijah, sabi niya, what did he do? He came and brought the message and turned the old Orthodox hard hearts to the faith of the young church, the children. Isa pa, sa quote ni Brother Branham. Watch, notice what happened. The hearts of the what? The children. The hearts of the fathers to the children. John's first coming, he turned the hearts of the old Orthodox father to this young message to the children. Now, mga kapatid, para maintindihan natin, sabi doon, kanilang o kanyang papagbaliking loob ang mga puso. Ano ibig sabihin ng mga puso? Dudukutin mo yung puso ng tao? Kapatid, hindi. Sabi ng Bible, mula sa puso ang tao ay sumasampalataya, mga kapatid. Sabi nga dito, he turned the hearts of the old Orthodox father to this young message or the children. No. The fathers. Ito ba yan? The old Orthodox fathers of Hebrews chapter 11, mga kapatid. Now kasi kung titingnan nyo, bago dumating si Christ, matagal na panahon na hindi sila pinadalhan ng pastor o propeta. No. At nung panahon na yun, mga kapatid, no, nakapasok sa bansa nila ang iba't ibang klaseng uri ng relihiyon. No. Bukod sa pananakop ng mga Romano sa panahon na yon. Kaya kung titingnan niyo, mga kapatid, bago dumating si Christ, no, ang sabi doon, ibabalik no, ng ikatlong Elijah ang puso ng mga ama sa mga anak. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ang pananampalataya ng mga ama nila in the Old Testament sa mga anak. No. Sa mga Israelita. No. Sino ba yung mga fathers of faith nila in the Old Testament? Na noon, mga kapatid, kung mapapansin nyo, di ba, ano sila? Monogod, tama ba? No. One God. Kaya sabi ni Brother Daniel, nung napunta siya sa Israel, no, ang Israel, mga kapatid, may Catholic Church na rin doon. May Saksi ni Jehovah. At iba't ibang relihiyon, mga kapatid. Now, kaya nga sa pagdating ni Prophet Elijah, mga kapatid, siya ay nangaral. No. Nangaral si John the Baptist sa panahon na yon. Dahil sa panahon na yon, mga kapatid, ay napakaraming reliyon at talagang ang mga, kahit naman nung unang panahon di ba, ang hilig nila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. No. Kung walang propeta, kung walang nangunguna sa kanila, mga kapatid, baka wala nang naligtas sa kanila. Tama ba? No, talagang matitigas ang ulo ng mga Israelita. No. Kaya nga, nung nadatnan ni John, talagang napakagulo ng religion aspect ng mga ng mga Israelita sa panahon na yon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, sinugo si John, no, ang ikatlong Elijah in order to what? In order to restore the mga kapatid, to restore the hearts of the old Orthodox father to this young message of faith of the the old Orthodox father to this young message, mga kapatid. And now, sa panahon naman natin ngayon, yung isa doon, mga kapatid, the heart of the children to their fathers. But when the next Elijah come in the end time, no. Ito na yung ikaapat na muling pagparito ni Elijah. But when the next Elijah come in the end time, is got to back and take the hearts of the father's heart, the children's hearts, rather, and turn them back to the faith of the Pentecostal fathers. See the difference, mga kapatid? But in the second coming, is to take the heart of the children now and turn them back
to the faith of the Pentecostal fathers at the beginning, trying to restore it back, mga kapatid. Yung ikatlong, kung papaano, mga kapatid, kumilos ang Diyos, no, sa ikatlong Elijah in the person of John the Baptist, mga kapatid, para may panumbalik ang mga Israelita, no, sa pananampalataya ng kanilang mga ama, no, Orthodox Church, no, Orthodox believers, mga kapatid. Yung mga ama nila, mga kapatid, babasahin nga natin, Hebrews chapter 11. Sino ba yung mga ama nila, mga kapatid, na ibinalik yung kanilang mga pananampalataya sa mga Israelita? Isa-isayin natin, mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 3 na tayo para mabilis. Sabi po rito, verse 11:3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. One of the fathers of faith nila na ibinalik sa kanila. Sige po, verse 4. By faith, Sabi po rito, sa Abel. pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos patungkol sa kaniyang mga kaloob at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita. ayun no? No. Abel is one of the father of faith, mga kapatid. Pangalawa, by faith of Enoch. Sige po. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Number 7. Sige po. By faith of Noah. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 taong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Hallelujah. 8. By faith of Abraham. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping bana at siya'y yumaon na dinala lamang kung saan siya paroroon. Hallelujah. 20. Jump tayo sa 20. Medyo mahaba. Basahin nyo na lang yung Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac, si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. 21. By faith of Jacob. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkol. Hallelujah. Sige, dugtong pa. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kaniyang mga buto. By faith of Moses. Sa pananampalataya, nang ipinanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Hallelujah. So, doon po mga kapatid. Basahin na lang niyo yung mga kapatid sa inyong mga bahay kapag mayroon po kayong time. Yun po ang pananampalataya ng, sabi doon, mga kapatid, for John first coming, he turned the hearts of the old Orthodox fathers. No. Orthodox fathers, mga kapatid, all-time saints, yung kanilang mga pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay, sabi nga doon, he turned the hearts of the old Orthodox fathers to this young message to the children of Israel, mga kapatid. No. Sila yung mga fathers of faith nila. No. At ngayon, yung ika-4 na Elijah, mga kapatid. No. Ang sabi doon sa isang compound meaning,
the heart of the children to their fathers. Sabi dito sa Jezebel, 1961, but when the next Elijah come, in the end time. No, end time, sa panahon natin ngayon. Hindi sa panahon ng unang iglesia, kundi sa ikapitong iglesia, sa huling panahon. He's to go back and take the father's heart. Sino naman kaya itong mga to? The children, hearts rather, and turn them back to the faith of the Pentecostal fathers. See the difference. But in the second coming, He's to take the hearts of the children now and turn them back to the faith of the Pentecostal father. At the beginning, trying to restore it back, mga kapatid. Pentecostal fathers, 12 apostle doctrine, apostolic doctrine, mga kapatid, na ibabalik sa panahon natin ngayon, na sinira, mga kapatid, ng nagdaang panahon. No. So, nasusundan po ba natin, mga kapatid? No. So, malinaw po ba, mga kapatid? Ngayon, kung sabi dito, mga kapatid, and then, at ang ikalima is yung sa Great Tribulation period, pero hindi na ako dadako doon, mga kapatid. No. And now, yung isa, yung Revelation 10:7, yung sinabi doon, mga kapatid. Sabi dito ni Brother Branham sa The Laodicean Church Age, sabi niya, Now this messenger of Malachi chapter 4, ulitin lang natin, and Revelation 10 verse 7 is going to do two things. No. One, according to Malachi, he will turn the hearts of the children to the fathers, mga kapatid. It is referring to the forthcoming of Elijah, mga kapatid, na ipapanumbalik tayo sa pananampalataya ng ating ama, ng ating mga ama, mga kapatid. No, na ibig sabihin Pentecostal faith, mga kapatid. Ikalawa, He will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation chapter 10, which are the revelation contained in the seven seals. It will be this divinely revealed mystery truth that literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Exactly so. May nabanggit doon, mga kapatid. It will be this divinely revealed mystery truth. Ano nga po ba ibig sabihin ng divinely revealed mystery truth? Mystery truth, ito yung mga hidden revelation. No? Kaya napaka-importante, mga kapatid, sa unang katanungan na it is important to know the seven seals. Yes, because, mga kapatid, mystery truths are hidden divine revelation. No, kaya nga yung mga nakaraang pag-aaral natin, mga kapatid, na mga hiwaga na itinago from ages to ages, na itinago which was kept secret since the world began. It is important to know because the scripture says this is for the believers. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 26. Sabi nga dito, mga kapatid, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi na dapwat ngayon ipinahahayag sa kanyang mga banal. Kita nyo? Napaka-importante pala na mairibig sa atin ito dahil ito ay para sa atin. Para sa mga believers. Mystery truth or the biblical concept of mysterion refers to the divine secrets formerly hidden by God that are now revealed through Scripture to the believers. These mysteries represent the unveiling of divine secrets, no, including the nature of the Godhead, serpent seed, the seven seals, and more, meant
for the end time bride. No. Kita niyo mga kapatid, importante ba? No, na malaman natin mga kapatid, ang seven secret seals, na ang seven secret seals ay isa sa mga hiwaga mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yes, sapagkat ito ay para sa atin, mga kapatid. Kaya kailangan mong marinig ang mga bagay na ito. At maiintindihan mo talaga ito at tatanggapin mo sapagkat, sabi nga doon mga kapatid, no, ang mga hiwagang ito ay talagang para sa atin. At may mga pinili, mga kapatid. Kaya nga yung forthcoming of Elijah, no, under the person of our prophet William Martin Branham sa panahon natin ngayon. Tama ba? Siya ay naghayag. Dalawang bagay nga yung kanyang gagawin mga kapatid No, ipapanumbalik tayo sa ating mga ama, which is Pentecostal faith. Yun nung una. Pangalawa, mga kapatid, He will reveal. Nalobat ako. He will reveal those mysteries of the Bible. At isa na doon, mga kapatid, yung seven seals. No. So, mahalaga ba na malaman natin? Yes, mga kapatid. At mayroong dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan ma-reveal sa atin yon. Kasi may mga pangako sa loob ng mga hiwagang yon, mga kapatid. Kailangan ko lang kasi nalobat. Thank you, Jesus. Thank you, John. Thank you, Lord. 11:08. Hallelujah. Yan. So, praise God dahil buti na lang may dala akong charger. Kung wala. Ayun. So, is it important to know because the scripture says this is for the believer. Para sa mga end time bride na tatawagin sa panahon natin ngayon. Ang message na yon, ang nilalaman ng 7 tatak o the 7 secret seals. Tsaka, sabi nga doon, the revealing of the mysteries of Christ to us is for we should not be ignorant. Diba? Yung pag-aaral natin last time, para hindi tayo maging ignorant. Ignorance refers to a lack of knowledge. Amen. Or lack of understanding or awareness specifically regarding God's will, laws, and spiritual truths rather than just intellectual capability, mga kapatid. Para hindi tayo manahan sa sarili nating karunungan. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, may mga nagtatangka na na bigyan ng pakahulugan ang mga nilalaman mula sa mga hiwaga ng salita ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa na lang, yung serpent seed. No? Yun na lang Hiwaga yung mga kapatid Hiwaga yun. Hiwaga, isa sa mga hiwaga mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Para sa kanila, di ba, literal na bunga yung kinain? Tama ba mga kapatid? O di kaya para sa kanila, ang naging kasalanan doon is yung disobedient nila mga kapatid. Pero sa atin hayag. Hinihayag sa atin mga kapatid yung hiwaga mula sa salita ng ating Panginoong Diyos mula dun sa nangyari sa Garden of Eden. Na hindi pala siya literal na bunga. Hindi pala ang naging kasalanan nila is yung pag-disobey nila mga kapatid. At hindi pala mansanas yung kanilang kinain. Kundi yung sexual intercourse mga kapatid. No, ang naging pagkakasala nila.
No, dun sa bagay na yon, mga kapatid. Pero sa atin, hayag. Sa kanila, may something na nakatakip pa rin sa kanilang mga pag-iisip, mga kapatid, para hindi mahayag sa kanila ang mga bagay. Kasi bakit? May mga pinili kasi para doon. Hindi para sa lahat, mga kapatid. Para makaunawa ng mga ganitong bagay. Kundi may mga pinili, mga kapatid. No? So, yung Godhead, halimbawa na lang din. Para sa kanila, ang Diyos, tatlo. Para sa kanila,